Sorry po kay Attorney Reggie Tonggol sa kanyang paghihintay sa ating pong panayam. Attorney, sorry po. Good morning. Walang Attorney, yan. audio, oo. Paki-ano lang po yung mute. Baka nakamute si Attorney. Ayan, Attorney Tonggol. Good morning. Good morning sa inyo, Manong Morning. Ted, sa DJ Salamat. Chacha, saka sa inyo mga manonood at nakapakinig. Thank you po, Attorney. Una po sa lahat muna, ito pong binabanggit ng mga senador. Kahapon po si Senator Idol Rafi nagsabi nga na panahon na po para nga ibalik sa hapon yung sesyon at kung maaari nga wala itong limit sa haba ng panahon, etc. Ano ho ang reaksyon dyan ng impeachment court so far sa panukalang iyon? Hanggang ngayon, Manong Ted, no, naka-advisement pa rin and wala pang consensus dyan. Pero because of the experience of the Senate Impeachment Court in the last few days, kaya baka maaaring magkaroon ng konting movement regarding that proposal by Senator Mig Zubiri. Kaya ngayon siguro pag-uusapan ulit nila, siguro next week na mai-implement yan kasi kulang na yung oras para mag-iba yung schedule by this time para ma-implement yan next week if ever na magkasundo sila dyan. Next week. Pero yung pong make-up classes, so to speak, dito po sa mga nawalang araw sa impeachment trial, meron na ho bang napag-usapan ang impeachment court? So far, that is not yet on the table. No? Hindi pa yan yung direction na gusto ng presiding officer at ng Senate President. If ever, mauurong lamang yung mga number of days na gugugulin para doon sa matapos yung buong presentasyon ng prosecution's case at kakain lamang yung mga nagkulang, kung may magkukulang man na days, doon naman sa days na nakalaan sa depensa. So mauurong lang siguro. So far, wala pa nagpro-propose na magkaroon ng additional sessions ng either Thursday or Friday or even a Saturday session. Siguro malalaman natin yan, Manong Ted, kapag totoong mangyari na yung sa afternoon na pag-iiba. Dahil yun, baka hindi na kailangan na make-up na mga Araw. days dyan. Baka kailangan i-extend lang ng konti. And after some time, pag na-extended na yung trial hours na mga siguro hanggang 7 p.m., baka kaya nang habulin yung mga nawalang mga araw because of the fortuitous events. Sir, Article 1 ngayon, di ho ba ang nililitis, nakakailan pa lang silang testigo ang prosecution? 3? Totoo ba na ilan ito sila? Higit ba 10 itong kanilang nasa listahan ng testigo? 27 po yung nakalista po na testigo ng prosecution dito sa Article 2. So far, nakakaapang-anim pa lang naman po tayo na testigo na ipinipresenta. Out of the 27 na mga witnesses na nilista nila, balak nilang ipresenta ito ng within 31 days. 6 pa lamang, I'm sorry, sa 27 na nakalistang testigo, no? Yes. Pero naman, Manong Ted, no, kung maaalala ninyo, sa pang 16th day pa lamang po natin ang impeachment trial. At out of the 16 po, nakapagpresenta na ng 6 para sa Article 1. Tapos nakapagpresenta na po ng 4 para doon sa unang artikulo, yung Article 4. So kung tutuusin ninyo, meron na tayong 10 testigo talaga na i-present for the 16th day. Pero kung i-deduct mo po yung araw na kung saan nagkaroon ng oral arguments ukol doon sa pag-i-issue ng subpoena, so we're technically only nasa 15th day pa lamang po tayo na pagpepresenta ng prosecution's evidence. Okay. At hindi rin po natin kasi bilis no yung proseso kung marami pong tanong. Kunwari po, binilang lamang po ng impeachment court yung
mga days na yon ayon sa mga witnesses. Pero dahil marami pong mga dokumento o maraming mga tanong din ukol sa mga dokumento, kaya nadadagdagan po instead na isang araw lang yung ibang witness, nagiging 2 o 3 araw po ang pagtatanong sa kanila. Nung kami po'y huling pong nagkaroon ng pagkakataon na kayo'y makapanayam, nabanggit nyo na sa takbo ngayon, pati sa dami ho ng testigo at mga testigo rin po ng defense, baka abutin tayo ng Pebrero, di po ba? No? Tama po kayo dyan. Opo. So, doon sa panawagan mismo po ni VP Sara na kung maaari bilis-bilisan, at doon po sa kaisipan ng iba naman na mukha hong sinasadyang patagalin kasi may mga bagay-bagay po na kinakailangan munang masiguro bago po ang desisyon ng impeachment court at ang kanila pong implikasyon na pinag-uusapan dito ay yung dami ng mga senador na posibleng bumoto either pabor or kontra sa magiging desisyon ng impeachment court. Dun po naman 'no, sa pagpapabilis o sa mga delays na 'yan 'no, kung makikita niyo po, it's a group effort dapat 'no, hindi lamang po sa impeachment court nanggagaling 'yan. The impeachment court can only do so much. Unang-una po, para mahabol po yung mga nawalang mga araw, either magme-make up po ng days o kaya i-extend ng number of hours ng trial po. At kung pwede pong i-impose yung mga parties o udyukin sila na magkaroon ng stipulations of facts at saka stipulations on the documents, then dun po mapapabilis po. Nakabatay rin po yung pagpapabilis ng proseso doon po sa mga litigants, kasama po dyan yung prosecution tsaka yung depensa, para po kung gusto po nilang iklian yung kanilang direct examination o bawasan yung mga testigo o bawasan po yung mga articles na ipipresenta nila, then yun naman po ay total prerogative po nila. Wala pong mai-impose o magagawa ang impeachment court doon. So those are the ways na para po mapabilis yung isang proseso. Pero of course, there are instances naman po talaga na hindi natin pwedeng isakripisyo po yung due process ng bawat panig, both prosecution and defense, para lamang po sa pagpapabilis ng proseso. Kasi ultimately po, ang duty po ng impeachment court ay maipalabas po ang katotohanan at magampanan niya yung pagbibigay ng due process sa parehong panig. So, attorney, ito hong usapin naman ng mga pag-comply ng mga bangko na sinubpi na po ng impeachment court para sa mga tax records. Hawak na po ba lahat ng impeachment court ang hinihingi at yung pong pagbibigay nito ng kopya sa lahat po ng partido? Yung mga dokumento po, humingi lamang po ng 10 araw yung BDO po tsaka yung Security Bank. Yun po na comply na po nila, na kumpleto na po nila yung mga bank records po. Sila po ay tumalima doon sa sinabi nilang 10 days na extension ng pagkukumpleto po ng mga dokumento. Yung pagbibigay naman po ng kopya sa bawat parties, hindi pa po nabibigyan ng access yung mga parties na yon para makita yung mga dokumento. Dahil meron pa po tayong hinihintay na resolution from the presiding officer, yung tungkol po dun sa in-camera inspection po ng kanyang mga Anti-Money Laundering Council reports para makita po kung merong lalabagin bang state secrets doon sa or mga investigative techniques po na nakalahad doon sa mga dokumento na yun from the Anti-Money Laundering Council. Kailangan pa pong magkaroon ng resolution yung ating presiding officer para bigyan ng pagkakataon na yung Anti-Money Laundering Council to point out kung meron o wala pong mga madidisclose na investigative techniques. Ngayon, so medyo mahaba-haba pa po ang prosesong ito, attorney? Mahaba-haba pa po dahil yun nga po, out of the 90 days na na-plot natin, parang 15 days pa lang po tayo. So wala pa po tayo sa kalahati o mag-1/4 pa lamang po tayo ng mga ginugugol na oras, no? So yun po, yung ganun po talaga yung proseso, no? Nung mga panahon din po naman nung sa corona impeachment, it took 3 months para matapos po yung buong proseso. So normal lamang po sa aming mga
nakakaalam tungkol sa mga trial proceedings. Kaya po, every now and then po, the presiding officer is trying to cut down yung mga questions, tinutulungan niya yung mga parties para mapabilis po yung mga pagtatanong. At least kahit mga minutes po yun, pag binilang natin yun, mag-accumulate yun. It might have saved a few hours naman of the trial. Opo. Okay, sabi nga po natin, hindi ho ba, attorney, no? Kinakailangan nating maghintay, magtiis dahil ito yung proseso. Wala ho naman po tayong choice dito. Ang ating po nga lamang magkipagtulungan ng lahat na kung maaari po, wag na kayong dumagdag sa pagpapahaba pa ng proseso. Tama po kayo. Alam nyo na yun. Tama po kayo. Attorney, have a good weekend po. Salamat po ng marami, Attorney. Maraming salamat din po. Opo, Sa thank uli. you. Salamat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.